Kamusta po sa inyo mga kapatid? Mag-share ako ng gospel ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ito yung part 2 ng sinare ko sa inyo. Sino ba si Jesus? Ito yung part 2. Itong isi-share ko sa inyo ngayon at isi-share ko sa inyo ngayon. Ito yung lagay ko dito yung part 1. Ayun yung part 1. Ayun yung part 1 mga kapatid. Panoodin yan. Ayun lang. Basahin ko na. Saan nagmula si Jesus? Itinuturo ng Biblia na nabuhay si Jesus sa langit bago siya pumarito sa lupa. Iniwala ni Mikas na isisilang ang Mesiyas sa Bethlehem at sinabi rin niya na ang kanyang pinanggalingan ay mula noong unang mga panahon. Sa maraming pagkakataon, sinabi mismo ni Jesus na nabuhay siya sa langit bago siya isilang bilang tao, bilang isang espiritong nilalang sa langit. May pantanging ugnayan si Jesus kay Jehovah. Si Jesus ang pinakamamahal na anak ni Jehovah at may makatwiran namang dahilan. Tinatawag siyang panganay sa lahat ng nilalang sapagkat siya ang unang nilalang ng Diyos. May iba pang dahilan kung bakit natatangi ang anak na ito. Siya ang bugtong na anak na hulugan ito na si Jesus lamang ang nag-iisang tuwirang nilalang ng Diyos. Si Jesus din ang nag-iisang ginamit ng Diyos nang lalangin niya ang lahat ng iba pang bagay. Tinatawag din si Jesus na salita. Sinasabi nito sa atin na naging tagapagsalita siya ng Diyos na walang alinlangang naghahatid ng mga mensahe at mga tagubilin sa iba pang mga anak ng Ama, kapwa mga espiritu at mga anak. Ang panganay na anak ba ay kapantay ng Diyos, gaya ng paniniwala ng ilan? Hindi iyan ang itinuturo ng Biblia. Gaya ng napansin sa unang parapo, nilalang ang anak. Kung gayon, maliwanag na mayroon siyang pasimula. Samantalang ang Diyos na Jehovah ay walang pasimula o wakas. Hindi man lamang naisip ng bugtong na anak na maging kapantay ng kanyang ama. Hindi man lamang naisip ng bugtong na anak na maging kapantay ng kanyang ama. Maliwanag na itinuturo ng Biblia na mas dakila ang ama kaysa anak. Si Jehovah lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makatwid, wala siyang kapantay. Nagkaroon ng matalik na pagsasamahan si Jehovah at ang kanyang panganay na anak sa loob ng bilyong taon. Matagal na panahon bago pa nilalang ang mabitwing kalangitan sa isa't isa. Ang minamahal na anak na ito ay kagayang-gaya ng kanyang ama. Iyan ang dahilan kung bakit tinukoy ng Biblia ang anak bilang ang larawan ng di nakikitang Diyos. Oo. Kung paanong maaaring maging kagaya ng isang anak na tao ang kanyang ama sa iba't ibang paraan. Makikita sa makalangit na anak na ito ang mga katangian at personalidad ng kanyang ama.
is handang iwan ng bugtong na anak ng Diyos ang langit at bumaba rito sa lupa upang mabuhay bilang tao. Pero baka sabihin mo, paano naisilang bilang tao ang isang espiritong nilalang upang maisakatuparan ito? Gumawa ng himala ang Diyos. Inilipat niya ang buhay ng kanyang panganay na anak na nagngangalang Maria, panganay na anak, mula sa langit tungo sa sinapupunan ng isang Hudyong birhen na nagngangalang Maria. Walang taong ama ang nasa sangkot, kaya nagsilang si Maria ng isang sakdal na anak na lalaki at pinangalanan niya itong Jesus. May lang mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo. Sa part 3 na to. Sa part 3 na to mga kapatid, no. Share, like, and follow. Sana naintindihan nyo, no, itong share ko sa inyo. Ito yung part 2. May part 1 to. Ito yung part 2. Ito yung part 2 yung sinashare ko sa inyo ngayon. May part 1 to. Yung kanina yung pinakita ko sa inyo, yun yung part 1. Maraming salamat po sa inyo. Like, follow, and share. Ayun po, share po natin ang gospel, mga kapatid. Importante ang pag-share ng gospel. Importante yon. Lagot kayo kay Lord, lagot kayo sa Diyos. Pag hindi nyo sinashare ng salita ng Diyos, lagot kayo. Kasalanan ng hindi pag-share ng salita ng Diyos, kasalanan nyo sa Diyos. Kailangan i-share natin yung gospel, yung salita ng Diyos, the word of God. At huwag kayong susuko na i-share yung gospel. Importante yung pagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. No? Follow, like, and share. Share nyo itong video na ito sa mga taong mahal ninyo, no? Read your Bible, basahin nyo yung Bible nyo. Importante ang pagbasa ng Bible, no? Tandaan nyo yan. Palagi kong sinasabi sa inyo yan. Read your Bible, basahin nyo yung Bible nyo. I-share nyo yung gospel, yung good news, yung bad news. Kasi may good news at may bad news. Mga kapatid, yung gospel, yung salita ng Diyos, importante. Share nyo yung gospel, yung word of God. Kailangan talaga natin yung yun lang, mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Sana naintindihan at may natutunan kayo sa sinare ko sa inyo, mga kapatid, no? At ayun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At maraming salamat po sa lahat. Bye-bye po. Paalam na po.